Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Inirekomenda na ng Department of Interior and Local Government na suspindihin si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Kasunod yan ang pagkadawit ng alkalde sa iligal na operasyon ng Pogo sa Bamban. Ito ay para hindi raw maimpluwensyahan ni Guo ang investigasyon sa kaso. Ayon kay DILG Secretary Benhur Abalos, walang kapangyarihan ng ahensyang magsuspindi ng local officials. Hinihingi na raw ng ombudsman na magsumite ang DILG ng reklamo kasama ang lahat ng dokumento para imbestigahan si Guo. Sa kabila niyan, wala pang planong alisin ng Nationalist People's Coalition si Guo na partido ng alkalde. As of now, there's no talk to that effect. As I said, no, we will leave it to the chairman of the party in the province na nasasakupan ng Bamban Tarlac. Labag sa international law, ganyan tinawag ng mga senador ang plano ng China na hulihin at i-detain ang mga papasok sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. At kung ituloy, pwede raw kasuhan ng Pilipinas ang China. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Naniniwala ang ilang senador na pwede ulit kasuhan ng Pilipinas sa International Court ang China kung may Pilipinong aarestuhin ng Coast Guard nila sa South China Sea. Kasunod yan ng lumabas na artikulo sa Hong Kong-based media outlet na South China Morning Post na inatasan daw ng Chinese government ang kanilang Coast Guard na ikulong ang mga trespasser sa kanilang teritoryo kahit walang paglilitis. Hanggang 60 araw raw pwedeng makulong ang mga anilay trespasser at sisimulan daw itong ipatupad sa Hunyo. Ayon kay Senator Francis Tolentino, labag sa international law kung manguhuli ng trespasser ang China sa mga inaangkin nilang teritoryo sa South China Sea. Lalo't una ng pinawalang bisa ng 2016 arbitral ruling ang 9-line claim ng Beijing. Kung United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS daw kasi ang titignan, malinaw sa Article 73 nito na tanging ang bansa lang na nakasasakop sa exclusive economic zone nito ang pwedeng manita at manghuli sa sino mang manghihimasok sa kanilang teritoryo. Si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na una nang pinalagan ang pahayag ng China. That kind of action would be completely unacceptable to the Philippines. Of course, once again, I do not talk about operational details, so you will leave it to us. Bagamat hindi binahagi ni PBBM ang susunod na hakbang ng ating gobyerno, tiniyak niyang gagawin niya ang lahat para protektahan ang mga Pilipino, lalo na ang mga mangingisdang Pinoy sa West Philippine Sea. Sinang-ayunan naman ng isang maritime security expert ang pahayag ni Pangulong Marcos. Kasama naman dahil yan, hindi siguro tatanggapin yun dahil it basically negates the principles of the international law. Wala pang reaksyon ng gobyerno ng China sa bagong pahayag ni PBBM. Pero sa isang artikulo ng Chinese media outlet na Global Times, sinabi ng isang eksperto na general rules lang daw ang nilalaman ng bagong regulasyon ng China. Hindi raw nito target ang Scarborough Shoal at Spratlys na kabilang sa mga pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Pasado na ang nakatakdang pagdinig ng Senado kaugnay sa aligasyon ng wiretapping laban sa Chinese Embassy sa Miyerkules. Ayon kay Senator Francis Tolentino, nagpadala na ng formal na imbitasyon ang Joint Committee on National Defense, Foreign Relations at Science and Technology sa Chinese Embassy para makadalo si Chinese Ambassador Wang Jilian at ang Chinese Consul General sa hearing. Pero paglilinaw ng senador, polite invitation lang ang pinadala nila dahil hindi pwedeng obligahin ng Senado ang mga foreign diplomat na dumalo sa pagdinig alinsunod sa international law. Idaraos ang pagdinig in aid of legislation para tingnan kung kailangan amyendahan at palakasin ang anti-wiretapping law. Formal lang sinelyuhan ang Partido Federal ng Pilipinas o PFP at Nationalist People's Coalition o NPC ang pagsasani-pwersa nila para sa 2025 midterm elections. Tinawag nilang alyansa para sa bagong Pilipinas ang kanilang koalisyon. Pero ayon kay Pangulong Bongbong Marcos na siya rin chairman ng PFP, matagal nang nagtutulungan ang partido niya at ang NPC
Tiniyak naman ni NBC Chairman at dating Senator Tito Soto ang buong suporta ng partido niya kay PBBM. Inamin naman ni Soto na plano niyang magbalik sa Senado. Bukod naman sa NPC, una na rin nakipag-alyansa ang Partido Federal sa lakas CMD ni House Speaker Martin Romualdez. Nagpahayag din ng interes si PBBM na makipag-alyansa sa Nationalista Party at National Unity Party. We are not joining forces for some narrow electoral objective alone. Of course, the approaching political cycle is an important element and has added impetus to what we are doing. Our agenda is the nation's progress. Nothing more, nothing less. Mga kapatid, maliit lang ang magiging galaw ng presyo ng produktong petrolyo ngayong linggo. 10 hanggang 20 sentimo kada litro ang posibleng rollback sa gasolina. Kung gumalaw naman daw ang presyo ng diesel, hanggang 10 sentimo lang ang ibababa nito. Ayon naman sa Department of Energy, posibleng dagdag at bawas ang mangyari sa petrolyo ngayong linggo. Inaasahan kasi ng OPEC na tumaas ulit ang demand sa langis. Yan ay kahit malabo ang patutunguhan ng tensyon sa Middle East at iba pang geopolitical issues. Importasyon pa rin daw ang tinitingnang solusyon ng mga mambabatas para mapababa ang presyo ng bigas sa merkado. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, nakahanap ng paraan ng Kongreso para makapag-angkat ulit ng bigas ang gobyerno. Kapag mataas daw ang bentahan, magpapakawala ng supply ang gobyerno at magbebenta sa mababang halaga para sumunod sa merkado. Pinag-aaralan pa kung anong ahensya ang dapat bigyan ng kapangyarihan na mag-angkat. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog